Good day guys! Welcome to my channel. So we are here again to discuss about the law enforcement operation and crime planning part 2. Meron tayong part 1 yan. We discussed that already and pakipanood na lang guys, no? So the first one is objective of the police planning. Ano ba ang objectives? Bakit ba tayo nagpaplano doon sa mga operation natin? The police operation and also police planning. Number 1 dyan, syempre, kailangan natin madagdagan yung chances na maging okay or maging well done yung ating mga police operation. 'Di ba merong kasabihan na if we fail to plan, we are planning to fail. Meaning to say, kapag tayo ay nagpaplano or we anticipate the facts na pwede tayo mag-fail doon sa instances na yon, on that aspect, pinaplano natin siya para magkaroon na agad tayo ng solution if ever magkaroon ng mga unnecessary circumstances or instances. So, sabi nga dito, to force analytical thinking and evaluation of alternatives for better decision. Yes, it is correct na yung mga pinaplano natin, kailangan meron pa rin tayong plan B. If ever hindi mag-proceed or if ever mag-fail yung plan A natin, mas maganda na meron tayong plan B. Ito yung tinatawag na contingency plan. Okay guys? So, the other one is establish the framework for decision making consistent with the goal of organization. Ano ba ang goal ng organization natin? Bakit pa tayo nagpaplano? Kung gusto nating maging maganda ang tingin ng mga tao sa atin, especially mga civilian, kailangan natin magkaroon ng planning na yung mga police operation natin maging successful. At the same time, yung wala tayong ma-violate na human rights. In other way, syempre yung mga police natin, hindi sila gagawa ng kalokohan. Bakit? Kasi naplano natin, na-brief natin yung mga police personnel natin na dapat ganito ang gagawin. We need to address, we need to exercise and observe the human rights at the same time the rights of other people to their life, property, and documents. Para hindi mapasama ang ating mga kapulisan. Kasi doon nagkakaproblema ang mga pulis natin, di ba? Bakit? There's a temptation. May mga temptation kasi na once they operate, kung search warrant of arrest, nagkakaroon ng violation na nagiging technicality kapag ka nandoon na sa korte. Then eventually, nadidismiss yung kaso because of that. Meaning to say, na-meet natin yung objectives natin dito sa planning. Bakit? Dahil yung mga police operations natin naging successful siya. At the same time, yung mga police personnel natin walang nakumit na violation. Di ba ang ganda nun? Dahil walang magiging problema ang police natin dahil hindi sila makakasuhan. Saan nagsisimula yan? Sa police planning. Yan ay tinatawag na police planning sa mga immediate operation. Pero kapag in a long operation or sabihin natin na planning in a long run, syempre makikita natin yung outcome ng ating planning siguro mga 5 years, 10 years, or a year after natin magplano. But then, meron tayong patutunguhan. Meron tayong tinitignan na magiging result because of this planning. Okay, next tayo sa guidelines in planning. What to do, why to do, when to do, where to go. Parang 5W and 1H lang ito. Una, what to do. Ano ba yung mission natin? Bakit ba natin ginagawa itong pagpaplano natin? Okay, sige. Ang una nating objectives, bakit natin ito ginagawa? Para mas maging effective and efficient ang mga police operation sa ating bansa. Next is reason or philosophy. Bakit ba natin ito ginagawa? Bakit ba gusto nating maging effective or efficient ang mga police operation? Siyempre, nandiyan na kapag maayos ang mga police operations natin and also we observe the human rights and the right of other people, babalik ang loob ng mga Pilipino sa ating kapulisan. Magkakaroon sila ng tiwala ulit sa atin. In other side, kapag may tiwala na ang tao sa atin, makikipag-cooperate na sila sa pagre-report ng mga crime incidents sa atin. Hindi na sila matatakot. Ganon din kapag nagre-report na yung mga tao, nakikipag-cooperate na ang mga tao sa atin sa pag-resolve ng mga crime incident sa ating society, mas lalong matatakot ang kriminal gumawa ng isang krimen.
At the same time, syempre yung mga kriminal, natatakot na sila, hindi na sila gagawa ng isang crime. Dahil hindi lang pulis ang kalaban nila, kung hindi pati yung mga mamamayang Pilipino. Ay, ang dami nun. Dahil doon, mas magiging safety ang ating Pilipinas. Next one is date and time. Kailan ba natin to gagawin? Bukas, susunod na mga araw, susunod na mga taon. Diba? Nasa sa inyo yan kung kailan gagawin ang inyong planning, kung kailan i-execute. Place. Siyempre, usually, ang place na to, kapag nagpaplano tayo, within our area of jurisdiction. Kung ikaw ay national headquarters, siyempre, yung buong Philippine National Police, kung ikaw ay nasa regional headquarters, syempre yung region nyo lang. Kunyari, Region 1, Region 2, Region 3. Kung ikaw ay nasa district, o syempre kung QCPD, NPD, MPD, so nasa area of jurisdiction niya planning. People involved. Sino ba ang mga kasama dito? Lahat ba ng PO1? Sila ba ang pinaka-target natin dito? Kasi hindi sila ganon ka-well experienced pa. Dahil kunti pa lang ang mga trainings nila, only the BRC, the Basic Recruitment Course. O kasama dito yung mga PO3, yung mga SPO1, or even the teniente, and yung mga pataas na rankings. So kasama, ini-evaluate pa rin natin ito, kung sino-sino ba yung mga taong involved dito, kung kanino tayo magpo-focus. The next one is yung strategy. Paano ba natin ito gagawin? Paano ba magiging effective ang pulis natin? Siyempre, gagawa natin ng timeline yan. At the same time, ano bang strategy natin? Ang mga pulis natin, para mas maging effective sila, para mas maging efficient sila sa pagganap ng kanilang mga tungkulin sa police operation at hindi sila ma-involve in any human rights violation. Mag-conduct tayo ng seminar, ng lecture, para ma-enlighten sila na ganito pala ang ating mga kapulisan. Hindi siga ang pulis, kundi public servant. Yan ang strategy natin na gagawin. Kapag nagawa natin ito, na-execute natin itong 5W and 1H, makikita nyo in outcome nung ating planning ay magiging maganda at magiging maayos ang ating mga police operation. Saan nagsisimula? Sa planning. Yan ang kinagandahan ng planning. Pero depende pa rin kasi sa plano nyo kung ano ba yung pinaka-mission at kung ano ba yung pinaka-pinaplano nyo na gawin sa inyong organization. Remember ha, ang planning is only for our area of jurisdiction. Kung ikaw ay nasa NCRPO, syempre yung mga region na yon tulad ng MPD, NPD, Southern, and yung Eastern, yun ang sakop mo. Next one is yung factors affecting police planning. Unahin natin itong condition. Ano bang ibig sabihin nito, guys? Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng lugar ay gusto ang pulis. Ibig sabihin noon, magkakaiba sila ng ideology, yung pananaw sa buhay, yung pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. I will give you an example, no? This is a story from my senior officer. Nasabi niya, na-assign siya sa Mindanao, guys. Nung nag-execute sila ng warrant of arrest and search warrant, hindi ka pwede basta-basta mag-execute without the proper coordination with their barangay. Syempre tayo, hindi naman tayo nagipag-coordinate doon pag warrant of arrest. Diba? Kasi nga baka ma-burn out tayo. But then, kailangan yung gawin sa Mindanao. Bakit? Because, once na-execute nyo yung warrant of arrest doon, without the coordination, there is a possibility magkaroon ng encounter. Magkaroon ng possibility maubos kayo lahat doon. Bakit? Dahil lumalaban sila. Okay, mahirap yan, guys. Dahil nga pagka part of Mindanao, hindi ko naman nilalahat, no? Some part of that lang naman ay medyo palaban sila, no? Dahil nga sabi nila, ang Mindanao ay para sa mga Muslim. Diba? Pero I'm not against with the Muslim. I'm not against with the people from the Mindanao kasi marami tayong friends doon. But then syempre, once kasi na naapakan mo ang kanilang lugar, sila ang siga doon. At kapag ka police officer ka, kailangan mo makisama. Kung hindi, tapos ang buhay mo. Kailangan natin consider yan because of this condition. Next one naman in yung time. Kailan ba natin siya gagawin? Napapanahon ba yung ating pagpaplano para sa sitwasyon ngayon? Tulad nung sa COVID, 'di ba? May mga police operation na natigil
sa panahon ng COVID. Just like the bypass operation, 'di ba noong 2016, ang daming mga bypass operation hanggang 2019, hanggang 2020. Nung pumutok yung COVID, noong 2020, January yata 'yon, nag-lockdown ng March. Pagkatapos noon, na priority ng PNP at the same time ang ng AFP, lahat naman the government na magkaroon ng police visibility sa lugar para maiwasan yung mga tao na lumabas ng kanilang mga bahay. Kung magpaplano kayo ng bypass operation, sino iba-bypass nyo? Lahat nasa loob ng bahay. Pero syempre, hindi siya natigil. Okay? Meron pa rin mga bypass operation, but then, na-minimize lang ito. Unti lang ang pagpaplano pagdating sa bypass operation dahil nga hindi siya timely. Next one is yung resources available. Allocation of manpower, money, and materials. May pera ba tayo? Tandaan nyo, ang PNP, hindi ganun kalaki ang budget. Magpaplano kayo, syempre kung magpaplano kayo, dapat pasok doon sa budget. Kaya ba ng materials natin yan? I will give you an example. Ang PNP, nag-require ng body-worn camera during police operation. That is correct. Maganda yung kanilang objectives, maganda yung kanilang pananaw. Pero alam niyo ba, nagkaroon ng shortage, nagkaroon ng problema sa pag-execute nito. Because hindi sufficient yung pag-distribute ng body-worn camera sa bawat regions and district. Kaya nagkaroon ng problem. But then, may remedy sila na kailangan magkaroon lang daw ng alternative recording device. So, cellphone natin, personal cellphone, pwede daw yung gamitin. Next one is yung skills and attitude of management. Ibig sabihin, ang mga police personnel natin, kinukonsider natin siya kasi baka yung mga tao natin hindi naman skilled sa paggawa ng police operation. Hindi naman lahat marunong sa bypass operation. Hindi naman lahat marunong sa search warrant and warrant of arrest. So, consider natin yan. Baka naman magka-problema tayo kapag yung mga bagong police officer, silang isabak natin without the proper briefing and proper seminar doon sa mga police natin. Sila naman mga problema, sila ang kawawa. At the same time, kawawa din yung ating headquarters dahil sa bagay na yon. Next one is social and political environment. Refers to the social and political practices which will be affected the plan or plan affecting these practices, belief and norms and society. Sabi ko nga sa inyo, yung mga tao doon, during our bypass operation, alam nyo ba, nagkaroon kami ng problema dito dahil nung nagkanda kami ng bypass operation, kinuyog kami ng pamilya, kinuyog kami ng mga tao doon sa lugar. Okay? So, kailangan pala natin itong i-consider. Political environment, hindi naman lahat nakapulis na mga politiko. Diba? O magkakaproblema tayo kapag yung mga politiko na yan, addict din pala. May mga gano'n, diba? Sila yung mga protector. Problema yan. Diba? Kaya kailangan natin i-consider yan. Physical facilities, next one. Ang ibig sabihin lang nitong physical facilities, diba kapag tayo ay nag-aaral, kapag nag-aaral tayo, gusto natin yung tahimik, gusto natin yung meron tayong kapanatagan, diba? So, tayo, pag nagpaplano tayo, kinukonsider natin yan na wala nakakagulo sa atin. Hindi lang naman tayo, kundi syempre mga kasama natin. So, kinukonsider natin yung lugar kung saan tayo magpaplano. Bakit? Kasi nakaka-apekto pala ito sa ating pag-iisip. Kung ano bang magkakaroon ba tayo ng maayos na strategy doon sa planning. Baka may magsabi sa inyo na pwede naman sir na magplano kahit na medyo magulo ang lugar. Oo, pwede naman. Pero syempre, kinukonsider kaya nga affecting the planning na once na mas maganda yung lugar, hindi ko sinabi na parang en grande yung lugar, basta tahimik na walang masyadong distraction, mas magiging deepen yung understanding nyo or yung collaboration nyo bawat kayong membro doon sa pagpaplano. So, dahil doon, lalabas yung inyong mga inner insight about the planning. Mas magiging maganda yung iniisip nyong strategy doon sa gusto nyo mangyari in the near future dahil nga sa planning. Next one is collection and analysis of data. Importante ito. Kailangan kasi may data tayo. Tulad nun, ilan ba ang na-involve sa mga police operation na nakakasuhan ng police? Kailangan natin yun para kung sakali makita natin na ganitong taon, 2024, almost 300
to 1,000 ngayon taon pa lang na ang pulis natin ay na-involve sa illegal activities or mga nakasuhan because of the police operation. Dahil doon, makakapag-isip tayo na dahil sa data na yon, kung ano ba ang magiging magandang strategy para hindi sila makasuhan, para hindi rin sila ma-involve sa illegal drugs. At makikita rin natin dito sa data natin and analysis na yung mga tao na yon, kung bakit sila nai-involve sa illegal drugs. Maybe wala silang pera. Maybe dahil problema sila sa kanilang pamilya. The next one is yung steps in police operational planning. Ano ba yung step by step na ginagawa natin? Una, syempre, nagkakaroon tayo ng framework or frame of reference kung bakit tayo magka-come up sa isang operational planning na may nagsasabi sa atin hindi pala effective ang police. Ayan, nakikita natin na hindi sila ganong maalam sa batas, hindi nila alam yung mga police operational procedure. That is the framework. No? So, saan natin nalalaman niya? Syempre sa mga tao, sa mga opinion nila, di ba? Nagkaroon dati ng sinasabi ang mga mamamayan na ang mga pulis daw, mga bobo. Sakit nun, di ba? Grabe sila. Next one is clarifying the problem. Ano bang problema natin? Bakit ba natatawag tayong bobo ng mga sibilyan? May mga nakakapagsabi na bakit daw ang mga pulis hindi alam ang kanilang ginagawa. Maybe because kulang sila sa experience. Kaya nga mga PO1 nilalabas, di ba? Para makakuha sila na experience doon. PO1, PO2, PO3. Meron kami sa Camp Crame na walang PO1 dapat doon. Lahat nasa labas. Parang PO3 lang yung pwede doon sa unit namin or doon sa Camp Crame. Bakit? Kasi isa yun sa mga tinitignan ng ating organization na kailangan ng mga PO1, PO2 nasa labas, nagigain sila ng experience and knowledge syempre. Kasi nga magkakaroon tayo ng problema dito in the near future kung ang mga pulis natin na PO3, SPO1, anyway, Staff Sergeant na, iba na yung rank, no? Na narating nila yung rank nila na ganun, pero wala silang kaalam-alam. So, problema yan, di ba? So, para ma-address natin, iniisip na agad natin kung ano yung mga problema and the possible solution. Paano ba nating magagawa na solution ang bagay na ito? Okay? The next one is yung collecting all pertinent facts. Ibig sabihin nito, may mga nakuha na tayong data, may mga nakuha na tayong mga modus operandi ng mga tao na gumagawa ng crime. The other example of this is yung mga pogo. Na may mga nakakapagsabi sa atin na yung pogo daw, na hindi lang naman sila yung mga nag-ooperate na business, but then merong mga human traffickings. Ngayon, nakakarating sa atin yung mga ganong insidente, nagkakarating sa atin yung mga ganong mga reports, kailangan natin siyang i-analyze. Kaya nga pumapasok itong developing the facts. Kailangan natin silang i-evaluate, kailangan natin silang i-analyze yung mga information na collect natin. Baka naman kasi hindi totoo. O magka-problema tayo, apply tayo ng warrant of arrest, search warrant, tapos pag naaprubahan ito, pagdating doon, wala naman palang ganong nangyaring mga human traffickings. Diba? Pero kapag ito ay surveillance natin, kapag ito ay pinalano natin ng maayos, kapag ito in-execute natin, mas magiging successful, malalaki yung chance na magiging successful yung police operation natin. Bakit? Kasi yung mga information na na-receive natin, tsaka yung mga complaint, tapos na-evaluate natin ito, na positive, na mayroon pala talagang human trafficking na nangyayari sa lugar na yon. At the same time, may mga sexual activities na nangyayari dun sa lugar. So, pwede natin siyang i-operate. Because it is violation of laws. Kaya nga, di ba, nakikita nyo ngayon na nagiging problema yan or pinagbawal na ni President Marcos yung operation ng Pogo. Kasi nga, nagiging source siya or nagiging way siya para makapag-commit ng crime ng ibang tao dito sa Pilipinas. Even the Chinese yata yun, yung mga Chinese, kahit nga tayo mga Koreans, no, may mga ganon din mga instances na nangyayari yung human traffickings and the sexual activities. But then, hindi ko naman nila lahat. May mga reports lang na ganon. At nakikita naman, di ba, sa general publication na may mga ganong nangyayaring scenario sa atin. Sa scenario, it is an incident talaga.
sa lugar. Para maiwasan, para magawa natin ng paraan, para malesen yung mga future na problema sa Pilipinas, kinukonsider na natin siya na gawan ng police operational planning para ma-resolve na agad. Hindi na mas lalong lumaki pa. Kasi pag lumaki pa yan, mas lalong bibigat, mas lalong hihirap siya mapuksa or ma-eliminate yung ganong mga criminal activities. Or kung dadami sila, 'di ba? Dahil nga ay okay lang pala na gawin yung bagay na 'yon. O lahat ng mga tao magi-engage sa ganong mga activities. Paano na lang ang Pilipinas, 'di ba? Dahil naaabuso ang Pilipino, naaabuso ang Pilipinas, lahat na lang ng criminal activities nila dito sa bansa natin gagawin nila. Para maiwasan 'yan, gumawa tayo ng plano para ma-eliminate yung mga ganyang bagay. Okay? Next. Okay, dito na tayo sa developing of alternative plans and selecting the most appropriate alternative plans. Ano ibig sabihin ito? Contingency plan. Ibig sabihin, meron tayong plan A, yes, it is correct. Pero kailangan din na meron tayong plan B and plan C. Tulad nito, just like yung police operation during my drug operatives, kasi the usual operation na magkakaroon ng bypass kami, na magkakaroon ng bentahan, then pre-operational signal. That is the plan A. Pero plan B, paano na lang kung sakaling yung aming target ay pumasok sa bahay na hindi siya visible yung kasama namin doon sa area? Kami ba ay papasok doon sa mga iskinita? O hihintay namin siya? O i-abort namin yung mission na yon? Kasi pwede, pag pumasok siya doon, pwedeng ma-ambush kami. Pwede rin naman, kapag iniwan namin siya doon, hindi kami sumunod, pwedeng mamatay yung kasama namin. So that is the importance of the contingency plan. At syempre, kailangan yung bypass operatives namin, syempre yung pusher buyer, kailangan alam niya kung paano mag-decide doon sa certain situation na yon. Kasi pwedeng maging cost ng buhay ng bawat isang miyembro ng personnel namin yon. That is the important kung bakit merong plan A, plan B, and plan C. At syempre, pipiliin mo kung anong best plan doon. At the same time, kung sakaling hindi nag-effect yung plan A, meron kang plan B and plan C. Ganyan lang may mga plano tayo. Hindi yung tulad ng mga exes natin or mga jowa natin, merong jowa 1, jowa 2, and jowa 3. The next step is selling the plan. Effective ba ito? Try natin itanong ito o i-consult natin yung idea ng ating mga senior officer kung itong mga pinaplano natin. Syempre may mga higher officer pa rin tayo, di ba? Mas well experienced sila, and also mas maganda kung yung knowledge nila mas malawak compare sa atin na medyo mababa yung rank compare sa kanila. Ma-enlighten tayo. Pwede pa nating ma-revise or ma-amend itong mga plano natin. Bakit? Kasi itong plano natin, ginagawa natin to, mag-execute ito, magra-run ito for a period of years. So kapag mayroong loopholes dito sa plano natin, at least kahit paano, mariresolve na agad natin. Hindi lang tayo yung nakakaalam nito, kundi makikriticize ito ng mga senior officers natin para kahit paano, pwedeng ma-revise nila sa mas magandang plano or pamamaraan itong ating binibuild na police operational plan. Next one is yung arranging for execution. Okay, execute na natin siya. Gagawin na natin yung plano natin. Yan lang yung madaling explanation dyan. Next one is evaluating the effectiveness of the plan. Ngayon, na nagawa nating execution ng plano, i-evaluate natin, nagiging effective ba ito o kailangan pa natin dagdagan yung planning natin? Mag-inputs tayo ng panibagong makakatulong sa atin. Kasi habang ginagawa yan, na-execute yan, makikita nyo doon yung mga pwedeng maging problema natin. Ngayon, pag nakikita natin yung problema natin, na-evaluate natin siya, habang umaandar yung planning, nag-i-inputs tayo ng pwedeng maidagdag dito sa plano natin para mas mapaganda. Katulad nung kulang ang mga police personnel na nag-execute ng warrant of arrest para mas maging effective yung anti-criminality plan. Ay dagdagan natin kung marami naman nagpapatrol, kung marami naman mga police officers sa unit natin. Dagdagan natin. So ibig sabihin nun, in conclusion sa ating discussion, importante ang police planning step by step, and also we need to know our objectives kung bakit ba natin ito ginagawa. Para mas maintindihan nyo itong police planning, i-relate nyo ito sa buhay nyo. Tulad ng
ano ba ako after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. So dahil doon, para makita nyo yung buhay nyo for the next 5 years, ano ba ang gagawin ko? Kung hindi ako mag-aaral na mabuti ngayon, baka hindi ako maging criminologist after 2 to 3 years. Kapag hindi tayo nag-focus sa pag-aaral, pwedeng hindi ako maging pulis. 'Di ba? Pag nalandi ako, pwede mabuntis ako, pwede makabuntis ako, hindi ako magiging pulis. So, para maging pulis ako, para makapasa ako sa board exam, naiisip kong plano, kailangan kong mag-aral, kailangan kong mag-dedicate sa oras, kung tayo ay busy, kahit paano mag-aral pa rin tayo, magbasa pa rin tayo, i-analyze natin yung mga dapat nating maintindihan sa klase, huwag tayong puro cellphone, no? Kasi pwede tayo mag-cellphone, tulad ko, naglalaro na lang tayo minsan nag-aaral pa rin. Kasi nga, natapos ko na yung mga dapat kong gawin. So, nasa akin na kung ano mga gagawin ko. Kasi nga, yung responsibility ko as a child ng parents ko, syempre, na-fulfill ko na. So, it's up to me kung ano na pa ang susunod ko ipo-pursue. That is planning. Okay, guys? So, sana may naintindihan kayo. Please leave a comment and subscribe. And also like this video. Kasi mag-upload pa tayo ng mga susunod natin mga video. At sana ma-enlighten kayo. And thank you. Have a good day. Bye-bye.